Hello guys, kamusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is i-review natin yung pinakabagong mobile controller galing sa GameSir. Ito yung GameSir G8 Galileo Type-C. Ibig sabihin available siya both Android and iOS. Pero for this video ang gagamitin lang natin is yung Type-C or yung pang Android. Upon opening the box mga kaboom, makikita na agad natin dito yung mismong controller. Then dito sa baba may makikita naman tayong tatlong replaceable na analog stick. Then sa mini box, nandito yung kanyang stickers, user guide, and yung kanyang manual. Ang maganda rin pala dito sa mga analog na kasama is magkakaiba siya ng design. Ibig sabihin kada game, pwede nyo siyang pagpalit-palitin. Ngayon, punta naman tayo dito sa mismong controller and kung mapapansin nyo, may pagka-retro design siya. Yung color niya is gray na mare-resemble yung parang PS1 controller. Then yung buttons is color violet, kinda like GameCube in the old days. Compatible pala siya up to 185mm kaya sigurado kahit mahaba yung phone mo, kasyang-kasya yan dito. Para sa akin mga kaboom, big improvement to over the GameSir X2 and the X3. Yung D-pad and yung button niya, mas okay talagang gamitin, mas clicky and mas masarap pindutin. Pagdating naman sa size niya, para sa akin lang, mas okay siya. Lalo na kasi medyo may pagkalakihan din yung kamay ko. So mas ergonomic siyang hawakan, mas kaya kong tumagal na naglalaro. Yung X2 and X3 kasi parang inspired sa Switch controller. This time around itong GameSir Galileo is parang inspired dito sa PlayStation 5 na controller. Yung shoulder triggers, ayun, sobrang game changer talaga siya. Kung titignan nyo dito sa X2, para lang siyang clickable button. Ngayon, tignan nyo naman dito sa G8 Galileo. O diba? Wala na akong kailangan sabihin pa. Dun pa lang tapos na yung usapan. Going back sa controller, naka-Xbox layout siya. Pero pwede nyo naman siyang gamitin to different emulators and different remote play connections. And kung kailangan nyo, may 2 programmable buttons din pala siya sa likod. Then pagdating naman sa kanyang build and design, may pagka matte finish siya. Pero pagdating dito sa likod, yung kanyang grip is textured. So mas masarap siya at mas madali siyang hawakan. Ngayon, baka may magtanong sa inyo kung may kasama na bang games pag bumili ako ng controller. Dati kasi sa old video ko may nagtanong. So actually walang kasamang games pag bumili kayo. Pero supported naman niya yung iba't ibang emulators na pwede nyong i-download sa inyong mobile phone. And also supported din niya syempre yung mga native games na supported ang controller. Kagaya na lang nitong Grim Valor, so pwede nyo siyang i-download sa Google Play Store. As in plug and play lang, pwede na kayo agad-agad na maglaro. Actually nga, both emulators and remote play services, actually hindi na kailangan na mag-map ng controls. As in plug and play na lang din siya ngayon. Kagaya na lang nito, naglaro ako ng NBA 2K24 via PS5 remote play. Wala na akong minap na controls din. Ayan, excite na agad ako maglaro. Same is true din kung meron kayong PC, laptop, or Xbox. Plug and play lang din, diretso laro na agad. Ito nilalaro ko is Forza Horizon 5 and ang sarap talaga maglaro, ako nagsasabi sa inyo. Syempre thanks dun sa kanyang shoulder triggers, talaga mararamdaman mo na pinapaandar mo yung sakyan or yung pitik ng baril. And sobrang ganda din nung kanyang vibration or nung kanyang rumble. Pero sigurado ako, ang pinaka-curious kayo, paano kaya siya gamitin sa games katulad na lang ng Mobile Legends, Call of Duty, or Genshin Impact. Para mas malinawan kayo, pag-usapan muna natin yung tatlong modes niya. Una, yung color green. Ito yung kanyang Android mode. Ito yung gagamitin mo pag gusto mo maglaro ng mga games na may native controller support kagaya ng Grim Valor kanina. Pangalawa naman is yung color gray. Ito yung PlayStation mode. Ito naman yung gagamitin nyo pag nagre-remote play kayo. And yung pangatlo is yung color blue, which is ito yung G-Touch mode. Ito yung pwede natin gamitin para mag-map ng controls sa games katulad ng Call of Duty and Mobile Legends. Then para mag-switch ng different modes, kailangan pindutin nyo yung option button and yung share button ng sabay until mag-change color. So para mapagana natin sa Mobile Legends, kailangan nasa G-Touch mode kayo or yung color blue. Then download nyo yung GameSir app sa Google Play Store. Anyway, kahit hindi nyo naman i-switch to G-Touch mode, once na maglalaro kayo ng Mobile Legends, i-force naman kayo ng app na mag-switch to G-Touch mode. So allow lang natin lahat ng permissions, especially yung floating windows kasi yun yung talagang pinakagagamitin natin. Pag tama lahat ng ginawa nyo, may mag-a-appear dito na controller logo sa Mobile Legends or kung anumang game yung lalaruin ninyo. After nun, pwede na natin i-map or i-set up yung controls dito sa Mobile Legends. Ang maganda dito sa GameSir, unlike other controllers, na kailangan nyo pa mag-rely sa third-party mapping applications na minsan hindi talaga stable, dito sa GameSir mas okay and mas stable siya.
So ganun-ganun lang, siguro mga after 5 to 10 minutes natapos na rin ako. Hindi perfect yung ginawa kong controls pero it will do. So makikita nyo naman dito sa game is pure na controller lang yung gamit ko dito sa Mobile Legends. Although not recommended na gamitin to sa MOBA games, pero kung gusto nyo lang matry, pwede nyo namang gawin. Pero mas masarap siyang gawin kung meron kayong Call of Duty. Since barilan, talagang bagay sa controller. Di ko lang na-install yung Call of Duty kasi nawala ng internet sa amin ng medyo matagal, kaya ayun. Pero kung plano nyo naman na mag-map ng controls doon sa CODM or sa Genshin Impact, ganito lang din yung gagawin ninyo. Ngayon lastly, punta naman tayo kung paano mag-switch or paano magpalit ng analog sticks. Actually, sobrang dali lang niya. So makikita nyo dito, meron siyang parang hinge. So kahit gamitin nyo lang yung kuko nyo, matatanggal na agad yung ating protective shell. Good thing din na magnet siya, so madaling tanggalin, madaling palitan. E nabalitaan ko sa GameSir, magbebenta din sila ng mga different colors ng protective shell. Kaya in the future, kung gusto nyo magpalit ng color, pwede ninyong gawin yon. Next is, hilahin nyo lang yung analog stick. Ganun lang kadali. Tapos, pwede nyo nang palitan. Iwas stick drift na rin pala kayo dito sa controller since naka-Hall effect siya. Now, insert nyo lang yung analog stick na pinili ninyo. After that, pwede nyo na ibalik yung kanyang protective shell. Ganun-ganun lang, tapos na. Diba? Ang dali. And kung gusto nyo naman maglaro ng magdamagan, meron siyang pass-through charging. Ibig sabihin kahit na nakasaksak yung ating USB type port dito sa mismong controller, yung controller mismo pwede nyong isaksak yung charger para mag-charge yung phone. Ang gulo ng pagkakasabi ko, di ba? Pero so far gumagana yan. May mga na-try kasi akong controller na may pass-through charging din, pero hindi naman nag-charge yung phone. Ito 100% confirmed ko na gumagana yung kanyang pass-through charging. And kung gusto nyo naman ngayon ng mapayapang paglalaro, meron din siyang earphone jack or headphone jack. Kagaya ng sinabi ko kanina sa charger, may mga na-try din ako na controller na may earphone jack, pero pag ginamit mo, wala namang sounds na lumalabas. Sa akin na naging problema ko lang dito is after ko i-connect yung earphones, nagkakaroon ng ilang seconds na pagdi-disconnect. Yung controller hindi siya nagre-respond, pero after ilang seconds lang is nagre-reconnect na ulit siya and gumagana na yung earphones. Another thing na naging problema ko lang din dito sa controller is, as you can see, hindi naman ako dito nag-map ng button or hindi naman ako gumagamit ng G-Touch mode. Nakikita nyo naman color green yung ating LED light, pero nag-a-appear pa rin dito sa screen natin yung mga minap natin na controls sa Mobile Legends. Kailangan i-force close or i-force stop natin talaga yung GameSir app para mawala yung mga to. Sa ilang mga kaboom, kung sakaling nagustuhan mo yung GameSir G8 Galileo, ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan nyo siya pwedeng mabili. And kung nagustuhan nyo din yung video, don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.